muli sa bawat isa. Again, it's Wednesday and alam naman natin na tayo mayroong pakikipagtipan sa ating Panginoon. Every Wednesday wherein tayo po'y nagkakaroon ng midweek service. Amen po ba? Kumbaga, ito yung moment na tayo po'y magre-recharge. No? Alam naman natin, very toxic yung mga tao na nakakahalubilo natin, no? Every day of our lives. So that's why we need to be recharged, no? Alam ko sa gabing ito, ang bawat isa sa atin ay nangangailangan ng Word of God. Amen po ba? So today, tonight, hindi natin ba tatagalin ito, tawagin na natin ang likod ng Panginoon na mag-ahit na kanyang salita. Sister Chia, palakpakan natin si Lord. Good evening po. Pasensya na po, inuubo ako eh. Siguro mga 5 minutes tapos na po tayo. Kasi nakangati po talaga yung lalamunan ko, pero pinagpipay ko naman, wag. Yun. Magkukwento po muna ako sa maghabong nangyari sa amin. Alam niyo po, ang tagal bago ka tatayo dito. Last akong tumayo, alam ko, remember, February, Valentine's, yata nun. Tapos ano na ngayon, May, pa-June na, ilang buwan yun. Kumbaga, yung haba ng ano na yon, tapos hindi mo pa napaghanda yung pagtayo dito. Napaghanda naman po, kaso yung araw-araw na gagamitin ka ni Lord, dun madaming gagawin si Satan. Kasi nga, galing kami ng, umaga pa lang, pumunta na kaming Pangpang. Tapos tanghali, inaya ko nang maglinis si Pastor dito. Kasi nga, kasi nung last Wednesday, na-guard ako, naging Marta ako. Naglinis ako ng naglinis, nung worship na, wala na akong lakas na may ibuga. Naging Marta po ako ng Wednesday. Kaya kagabi, kanina, inaya ko na si Pastor maglinis. Pero sabi ko sa kanya, dapat kahapon. Kaso anniversary po namin kahapon, kaya 24 years na po kami ni Pastor kahapon. Nagbanding po kami sa bahay. Yun po. Kaya yun, kanina naglinis na kami. Tapos nung maglinis na, tapos nagluto lang sa bahay. Tapos bigla may emergency si Sister Marlene. Yung kapatid nga daw niya, oxygen na lang yung na umaandar. Pumunta po kami doon. Pag-asawa mo po si Pastor, dapat lagi kang, alam mo yung bag na on the go, dapat siya lagi ka rin talagang nakareding aalis. Magbihis ka na, alis tayo. Tanghaling tapat, pumunta po kami dun sa may sakit. Yun po. Tapos kanina, oras na po kami buwan, 4:30. Hindi ka talaga makapag-meditate talaga ng maayos. Pero, yun, kahit nilibre kami ni Pastor Jerome sa Kenny Roger, hindi ko ma-enjoy yung kinakain namin kasi nga, tatayo ka dito, pag uwi mo, magpa-plancha ka pa ng damit. Tapos, yun. Pero praise God po, naitawid naman po yung araw na to dahil kay Lord. At alam ko, itatayo niya ako sa oras na ito. Amen. Gusto ko na sabihin kay Pastor, sub. Kasi nakakahiya po kay Lord, di ba? Kung minsan, ang tagal mo pinag-aralan, tapos minsan ka lang magsasabi ng sub. Praise God po. Yun po, namatay na po yung kapatid ni Sister. Yung gawain po sa Pulong Maragol. Si Ate Grace, namatay po kaninang 4:50. Pauwi pa lang tayo nun, no? Nag-chat si Sister Marlene. Namatay na daw po. Yun, ito po yung binigay ni Lord sa gabi ito na pagsasalusaluan natin na mensahe ngayong gabi. Amen po. Makikita po natin, makibukas po tayo sa Filipos 3. Chapter 3, 12 hanggang 16. Sinulat ko na po kasi iba yung salin sa Bible ko tsaka sa Bible, sa monitor. Sabi sa Filipos 3:12, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinisikap kong maisakatuparan ang layunin ni Kristo Jesus ng tawagin niya ako. Sa 13, mga kapatid, hindi ko pinalalagay na natupad ko na ang mga bagay na ito. Ang ginagawa ko ngayon, nililimot ang nakaraan at sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap. 14, nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hantong sa langit. 15, ganyan ang dapat na maging isipan ng mga matatag na sa pananampalataya. Kung hindi, ganito ang iyong paniniwala. Ito'y ipaunawa sa inyo ng Diyos. 16,
Ang kailangan lamang ay ipagpatuloy natin ang ating mga natutunan. Amen. Hallelujah. Sige po tayo yumukot manalangin. Yes, so God, napakabuti mo aming Diyos Ama. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa bawat isa na nagbigay ng oras, so God. Alam mo, Panginoon, yung mga taong na kinakatagpo ka, Panginoon, na naglalaan ng oras, so God. Alam namin, Panginoon, na sinasamahan mo kami ngayong gabi, Panginoon. Hindi kami nandito, Lord, dahil nakasanayan na lang namin, Panginoon. Nandito kami, Lord, dahil mahal ka namin, Panginoon. Gusto namin na maglaan ng oras sa iyo, Panginoon, sa lahat ng ginagawa sa aming buhay, Panginoon. Nawa, Panginoon, itatayo mo ako, Lord God, sa gabing ito, na may kalakasan, na may wisdom na nagmumula sa iyo, Panginoon. Buksan mo ang aming puso, ang aming mga isipan sa oras na ito, O God. Ikaw nawa, Lord, ang madakila, mapapurihan sa buhay ng bawat isa, Panginoon. At salamat, Panginoon, lagi mo kami binibigyan ng lakas, O God, upang gamitin mo, Panginoon, sa gawain nito, Panginoon. At Lord, yung mga nakatunghay sa live, Panginoon, nawa hindi lang sila makontento na makikinig sa live, Panginoon, kundi, Lord, asamin din nila, Panginoon, na balang araw ay dadalo sila ng personal sa bahay, sa bahay mo, Panginoon. At dahil nga lagi namin sinasabi, Lord, walang kaligtasan sa online. Yung kaligtasan ay nagmumula sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa iyong lahat ng papuri at pasasalamat. In Jesus' name, Amen. Ito po yung binigay na title ni Lord sa gabing ito. Remember the goal. Alam niyo po, matagal nang binigay ni Lord yung title. Kasi pag gumagawa ka ng message, ibibigay ni Lord yung title, pero hindi mo alam yung mga puntos kung saan mo iaano. Alam ko yung bawat isa may mga goals sa buhay. Amen. Alam ko yung bawat isa, sino ba dito yung walang goal sa buhay, yung walang gustong marating? Nakita ko yung goal, yung layunin, ibig sabihin layunin. Alam ko yung bawat isa mayroong goal na gustong i-target sa buhay. Naalala ko nga si Kuya, bago pa lang siya sa trabaho niya, sabi niya, goal niya na makaipon ng 100K sa bangko niya. Siguro pag na-goal na niya yung 100K, matitikman ko na yung sweldo. Pero alam ko nag-iba yung goal niya kasi na 1 month pa lang siya, na-promote na siya. Siguro iba na yung goal niya ngayon. Amen. Alam ko may goal po yung bawat isa. Anong goal niyo po sa buhay? Ako, goal ko pumayat, pero wala naman po akong ginagawa para pumayat. Amen po. Sino yung nakikisay dito na gusto pumayat pero wala namang ginagawa? Amen. Yon. Alam ko yung iba din dito na yung iba gustong mag-pledge ng 1 million sa church para makamit yung din. Wala naman po kasing masama eh. Pero alam mo, ikaw din mismo yung goal mo. Dapat alam mo na, kunwari, halimbawa, meron din dito na gustong bumili ng super grandia. Amen po. Meron pang may goal dito na gustong bumili ng super grandia. Amen. Kaso may kumukontra. Pag may kumontra, huwag isasakay. Amen po. Yun. Sabi sa mga paraan para yung goal po natin ay ating makakamit. Amen po. Yun. Sabi sa number 1 po, yung mga paraan para di tayo mawala sa goal natin sa buhay. I-motivate po natin yung sarili natin. Kaya po natin i-motivate yung sarili natin para yung goal natin ay makakamit natin. Amen po. Amen ba? Amen. Yun. Sabi ka kanina, sa Pilipos, yung verse natin kanina, yung 3:12, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay nito, hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinisikap ko may sa katuparan ang layunin ni Kristo Jesus nang tawagin niya ako. Mga kapatid, hindi ko pinalalagay na natupad ko na ang mga bagay nito. Ang ginagawa ko ay nililimot ko ang nakaraan at sinisikap kong makamtan ang hinaharap. Yun po, kailangan i-motivate natin yung sarili natin. Tinignan ko nga, ano yung pagkakaiba ng motivate at encourage? Kasi pati din gamitin yung encourage mo yung sarili mo. Pero yung motivate yata, pang sarili. Pero yung courage, pwede mo gamitin sa ibang tao. Yun po. Kaya ginamit ko, yung motivate mo yung sarili mo. Kasi wala namang ibang magmamotivate sa'yo, magpapalakas, kundi yung sarili mo din sa mga goal mo sa buhay. Pasensya na po, talagang namamaos ako. Pero tutulungan ako ni Lord. Tingnan mo na, praise God po, kasi talagang nangangati po yung lalamunan ko. Pasensya na po. Yun. Kaya kailangan lagi nating share yung sarili natin para sa ating mga pangarap.
yung mga goal sa buhay. Sabi nga, bawal mapagod. Pwedeng magpahinga, pero bawal tumigil. Amen po. Katulad po ni Elijah. Alam niyo po yung kwento ni Elijah sa 1 King 19:1 hanggang 8, nung ang dami niyang ginawa sa buhay niya, tapos natakot siya sa isang babae na ipapatay siya ni Reyna Jezebel. Tapos anong ginawa niya? Nagpahinga siya. Kasi kailangan din natin, alam ko yung bawat isa kailangan ng pahinga. Kaya sabi nga natin, ang daming mga nararanasan sa buhay, pero kailangan lagi mong sabihin sa sarili mo na kaya ko to. Kasama ko si Lord. Amen po. At lagi mong i-motivate yung sarili mo. Lagi mong sasabihin yung Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Si Lord yung magbibigay ng lakas sa'yo. Nakasama mong magmamotivate para makamit mo yung goal mo sa buhay. Di ba ba? Ano ba ang goal ng isang Kristiyano? Pinag-usapan po natin dito bilang goal ng isang Kristiyano, yung ating magkaroon tayo ng eternal life and salvation. Yung po yung binabangkit ko na goal. Remember the goal. Yung magiging goal ng isang Kristiyano, yung kanyang kaligtasan. At magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. Di ba before, yung message ni Pastor lagi about sa understand salvation. Tapos nung Sunday, when we die without Christ, di ba? Yun po, di ba? Yung kailangan na alam mo yung kaligtasan mo at saka yung magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Amen po. Amen. Number 2, para hindi natin makakalimutan yung ating goal sa buhay. Number 2, focus ka lang. Focus your mind. I-focus mo yung sarili mo sa goal mo. Amen po. Amen. Sabi sa Pilipos kanina, yung 12:13. Ngayon, yung number 2, Pilipos 3:14 hanggang 15. Nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtan ng gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kristo Jesus ang buhay na hahantong sa langit. 15. Ganyan ang dapat na maging isipan ng mga matatag na sa pananampalataya. Kung hindi ganito ang iyong paniniwala, ito'y paunawa sa inyo ng Diyos. Bibigyan ka naman ng wisdom ni Lord. Alam niyo po yung example ko dito. Yung nakasakay si Jesus sa bangka, yung sa Matthew 8:23 hanggang 27. Kasi kahit paano ka mag-focus sa goal mo, at di ba si Jesus sabi ng nung nakasakay si Jesus sa bangka, yung natutulog siya, malakas yung bagyo, sabi ng mga alagad niya, ginising siya. Ginising siya, si Lord alam niya yung standard niya eh. Tayo bilang Kristiyano, alam natin yung standard natin sa faith, pero hindi natin alam kung kailan darating yung distraction sa buhay natin. Yung malakas na bagyo, yung hangin. Pero dito, yung alam mo na ikaw, okay ka pero yung mga nakapaligid sa'yo, sila yung magdi-distract sa'yo, yung mga taong gagamitin talaga ng kalaban. Ako po, personally, mahina ako dyan. Kaagad akong nagpapa-apekto sa mga ganyang sitwasyon. Alam niyo po, di ba, sabi, si Jesus nun panatag siya, tulog lang siya Pero ginising siya ng mga tao. Yun. Pero si Jesus nag-focus pa rin siya sa kanyang di ba natulog siya, inano niya yung hangin, pinatigil niya, pero nag-focus pa rin siya sa layunin niya. Amen po. Nawa maging katulad natin si Jesus, kahit anumang yung mangyari, focus pa din tayo sa goal natin. Alam mo natin na maraming distraction dito sa mundo, alam natin nakakapagod, pero magpatuloy pa rin tayo bilang Kristiyano. Amen po. Amen. Yung pananampalataya natin sa Panginoon. Amen. Nakukuha po ba? Remember the goal. Lagi niyo po tatandaan yung goal niyo sa buhay. Amen po. Bilang Kristiyano ka, may goal ka. Yung kaligtasan, buhay na walang hanggan. Amen. Sige po, sa number 3, para lalo tayong magpatuloy at hindi natin makakalimutan yung goal natin sa buhay. Sa number 3, always remind yourself. Lagi mong sabihin sa sarili mo, Kristiyano ako. Amen po. Wait lang po. Wait lang, number 3. Yun, sa Philippians 3:16, sabi sa 16, ang kailangan lamang ay ipagpatuloy natin ang ating mga natutuhan. Amen po. Yun, sa lahat ng sitwasyon, kailangan alam natin, lagi natin ang babanggitin sa sarili natin, Kristiyano ako, may Diyos ako, anak ako ng Diyos. Lagi niyo pong i-remind yung sarili niyo na Kristiyano po ako kayo sa lahat ng sitwasyon.
Minsan yata nakakalimutan nyo ng Kristiyano eh. Nakakalimutan nyo ba minsan na Kristiyano kayo? Hindi naman. Pag iba yung kaharap nyo, hindi ka na Kristiyano, Kristiyano ka pa rin. Amen. Sa lahat ng panahon, dapat sabihin mo, lagi mong sasabihin, Kristiyano ako, niligtas na ako ni Lord. Sabi sa Joshua 1:9, alalahanin mong lagi itong aking tagubilin, magpakatatag ka, at tibayan mo ang iyong loob, huwag kang matatakot at mawawalan ng pag-asa. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos, sa iyo ako, saan ka man pumunta. Amen po. Grabe po yung pangako ni Lord para hindi tayo magpatuloy sa gawain ng Panginoon, yung pagiging lingkod niya. Amen po. Alam ko yung mga hindi naman tulad ng sitwasyon ngayon sa mundo, iba na nakakapagod. Tsaka ang daming napabalitaan ng mga namamatay, mga nanay. Nung Sunday pa lang po, galing kami sa patay, 54 pa lang, namatay din sa cancer. Tapos yung kapatid ni Sister Marlene, 50 pa lang siya. Cancer din po, breast cancer. Kaya wag na po tayong lalayo sa Panginoon. Napakapalad po ng bawat isa. Yung magising ka lang sa umaga, blessing na yun. Yung magawa mo maghapon yung tungkulin mo bilang nanay, blessing na yun. Pero pasensya ka na, Mars, ha, hindi ko inaral maging dancer. Hindi ako sumasayaw talaga. Inaral ko lang kung paano maging mabuting asawa, mabuting nanay. Hindi ko na inaral kumanta tsaka sumayaw. Yun po. Kaya, conclusion po natin. Conclusion na. Finish the race. Finish well. Tapusin po natin yung takbuhin natin sa buhay kasama si Kristo. Amen po. Sabi nga, hindi madali, mahirap, napapagod, pero huwag ihinto. Magpatuloy lang po tayo. I-embrace po natin yung goal natin sa buhay na wala hanggan. At yung kaligtasan. At balang araw, maririnig natin kay Lord. Alam niyo, wala pong nasasayang sa ginagawa nating sakripisyo. Every Wednesday, Friday, na tayo na lang po yung laging nagkikita. Naghihintay po natin, may tinintay po tayo yung corona. Malapit na po nating makamtan yun. Siguro nasa 90% na. Gusto niya nga po bang tanggapin yung corona niyo? Amen. Oh, amen. Eh? Sabi nga ni Pastor, nakakaingit si Ate Grace. Hindi niya na mararanasan yung hirap. Pero praise God. Yun po. Walang susuko, magpapatuloy lang. Sabi nga, kami nga po pati Sabado namin sakop na. Ibis na Sabado, nakarelax ka na lang para Sunday, pero may gawain pa rin sa Pulong Maragol. Pero ginagawa namin yan dahil kay Lord. At saka nakakamtan na po namin yung promise po ni Lord yung Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you, to give you hope in the good future. Alam niyo po kung gaano kami ka-bless sa mga anak namin. Yung reward ni Lord talaga, grabe. Walang dahilan para hindi ka magpatuloy sa gawain ni Lord. Napakapalad po ng bawat isa. Hindi naman po kami nagpaaral sa mga anak namin, si Lord. Si Hannah nga, in-enjoy ko na po yung last day kahapon. Ay, nung inatid namin siya sa Mega Dive, parang hindi ako makapiniliwala na last day na lang po namin dadaan sa Mega Dive. Ilang years po namin yung sakripisyo. Pero ang bilis, parang gusto pa namin siya uling hiyatig sa Dagsu. Kasi na po siya, nangyari na po yung exam niya. Waiting na lang po siya sa graduation niya sa August. Diba? Nakaka-amaze po si Lord. Hindi po nasasayang yung ginagawa natin sa Panginoon, kaya wag po tayong magsawa. Amen po. Akala po ninyo walang nangyari. Meron. Marami pong nangyayari. Marami pong ginagawa si Lord sa buhay natin. Kumikilos po si Lord sa buhay natin na hindi natin alam. Maraming ginagawa si Lord, binibigay niya. Sabi nga, walang dahilan para hindi ka magpasalamat kay Lord. Isipin mo lang ng mga 5 kabutihan na ginagawa ni Lord, hindi ka na makakapag-complain sa buhay mo sa kabutihan na ginagawa ni Lord sa buhay natin. Napakapalad natin, lalo na yung mga matatanda dito, sa mga senior. Napaka-bless nila kasi malakas sila. Sila nanay. Kasi buhay pa, nakakasama pa din natin sila. Hindi ba blessed na bless yun? Kaya magpapatuloy lang po tayo sa Panginoon. At malapit na po natin maharap si Lord. Sasabihin niya sa atin na, well done, good and faithful servant. Amen po. Di ba napakasarap yun? Kahit gaano ka pa nagsakripisyo, kahit naulanan po kami sa Pulong Maragol, go pa rin po sa gawain ng Panginoon. Kahit yung mga bata, kung talagang na talagang
nakahubad sila, kung maselan ka, hindi mo sila harapin, pero para sa Panginoon, gagawin mo. Amen po. Yun lamang po. At huwag po natin kakalimutan yung goal natin bilang Kristiyano. Remember the goal. Amen po. God bless ko po sa bawat isa. Amen. Amen. Yun. Madali lang sabihin na talagang let us go on. No? Iba kasi yung talagang very motivated ka nga, sabi ka because of your goal. Kaya ka nga nagsusumikap, tama ba? In fact, ang dami nating goal. Tama? Hindi lang isang goal natin. Marami tayong goal. But the problem, paano nga tayo mananatili doon sa ating takbuhin sa ating buhay. No po? So, alam niyo po, dito sa Philippians na to, sa chapter 3, makikita natin doon yung pinakapamagat nito na nilagay is pressing on towards the goal. Sabi niya. Yung pressing on, iba yung word na yun, hindi lang siya move on eh. Pag sinabing move on, talagang diretso ka lang, hakbang ka lang, pero to, may sinasabi siya na pressing. Pag sinabi pressing, paano ba yun? Press, dinidiin, merong hirap. Ang pinapahiwatig ni Paul. We must press on. Bagaman merong hirap, may sakit, may mga obstacles in life, of course, sabi nga ng message, always remember the goal because yung goal na yon ang magbibigay sa iyo ng motivasyon at ng encouragement and to fight. Tama? Yung para magpatuloy ka. Kahit na mahirap. But still, we need to go on. Hindi niya sinabing fresh. Hindi niya sinabing fresh on the goal or freshing on. Para bang fresh na fresh ka. It's not easy. Sabi mo, it's not easy. Hindi ba? Hindi naman madali. Tama? That's why sabi nga sa inyo, hindi naalis sa isipan ko na laging mag-resign o tumigil sa pagpapasok. Hindi nawawala sa isip ko yon. Every time na nasa akin yon. But then again, sabi nga ni Paul, just press on towards the goal. Kasi kung hihinto tayo, wala tayong mapupuntahan. Diyan ka na lang ba? Di ba? Ang layo na lang narating mo eh. Bagaman sabihin natin malayo pa, pero still, malayo na yung narating mo compare before. Imagine mo, ano yung buhay mo dati? Di ba? Ano yung buhay mo dati? And your life now. Kung sino ka ngayon, at kung ano ka ngayon. Ano ba yung mas masarap? Yung dati bang buhay mo o yung ngayon? Di ba yung ngayon? In fact, kung titignan natin, kaunti na lang eh. Kaunti na lang. Nandun na, malapit na tayo ang sabing ganun. Kaya ang tinutukoy dito ni Paul ay yung salvation of our soul. Yung hangganan ng ating takbuhin. Bagaman mahirap. Pero ang Diyos naman lagi natin kasama. Kung iisipin mo talagang napakahirap eh. Di ba? Lalo na zero knowledge tayo, what will happen. In fact, wala naman tayong alam kung ano mangyayari mamaya or mangyayari bukas. But then again, because of faith that we have, sabi nga ng faith, it is the substance of things that we hope for and yet we do not see. Anong ibig sabihin? Ito yung mga bagay na kung saan inilalagay natin ang ating pag-asa sa isang bagay na hindi natin nakikita. Imagine that. No, pero nagpapatuloy pa rin tayo. It is because alam natin na meron tayong Kristo sa ating buhay. And imagine, hindi lang naman yung purpose is para sa sarili mo lang eh. Kundi para sa ibang tao din naman. Kaya ka nagpapatuloy, hindi lamang dahil sa goal mo. Yung personal goal, tama. Di ba? Hindi lang para sa personal goal mo. Even para sa ibang tao din naman. Amen po ba? Lalo na yung mga parents. Yung goal natin, mapagtapos sila. Because, kaya ito yung goal natin para makamit din ng ating mga anak yung kanilang mga goal. Remember that. So, you're not only think of your own goal, but also the goal of your loved ones. Pati yung ating mga brothers and sisters, kaya nga tayo nagpapatuloy dito. Kahit naiilan lang tayo dito, nagpapatuloy pa rin tayo. Bakit? Because ang goal din naman natin is mapalakas to strengthen each other. To encourage one another. No? Sa pagpapatuloy mo, maraming lumalakas, maraming gusto magpatuloy. Ba't hindi mo tignan? Kapag hindi ka nagpatuloy, maaaring yung ibang kapatid natin, titigil din sila o manlulupay-pay din sila.
Lalo na yung closeness nyo, yung relationship nyo na-develop na. So because of you, nakikita ka niya, no? Because ang goal mo is talagang makamit yung isang bagay na pinangako ng Diyos, and that is eternal life. And because of you, meron mga tao din naman, o kapatiran dito sa church, na na-encourage sila, lumalakas sila, dahil sa pamumuhay mo. Sasabihin nila, bakit si brother, bakit sister, ganito. Sa kabila ng mga nararanasan nila, still, siya nagpapatuloy. Ako pa kaya, kung kaya niya, kaya ko. So isang bagay no, na napakalaga na ang isang Kristiyano ay may goal sa buhay. Si Paul ang sabi niya, my goal is the salvation of my soul. That is his goal. Ang goal niya is yung mapunta siya sa langit. Sabi niya, this is my citizenship eh. Nasa langit. At gusto niyang makamit yung heavenly reward. Ayun ang sabi ni Paul. Amen po ba? Imagine mo kung titigil ka. Nandun ka na halfway na, malapit na. Sabi nga natin, malapit na dumating si Lord. Well, in fact, kung marinig mo yung ibang mga commentators, mga Bible scholars, tinitignan nila, kinukwenta nila, kinukompute nila yung timeline. Anong sabi nila? 2030. Yung timeline, bagaman sinasabi na walang nakakaalam. And yet, nagbe-base lang naman sila sa kung ano nakasulat sa Bible. Tandaan natin, ang vision ng tao is 2020. Tama po ba? Tama? 2020. If your vision is 2020, meaning to say you have a good vision. Tama? Pero yung 2030, it is not a good vision. Ibig sabihin, may depression na yung paningin mo. Tama ba? Kanina galing kami sa optical. Si Pastor Jerome, yung kabila niya 500, yung kabila 400. So, ibig sabihin, hindi na perfect yung vision niya. So, makikita natin, hirap siya. Kaya nga, kung titignan natin yung sinasabi ng Bible, sa 2030, mas hihirap yung buhay, mas bibigat yung buhay. Kung talagang you are into eschatology, ibig sabihin, ikaw talaga ay ganon ka-interested sa study of the end times. Eschatology means study of the end times. So makikita natin doon na yung 2030 ay isang napakalaking date para sa buhay ng mga Kristiyano or para sa mundo na ito. They are now preparing everything. And this preparation of the Antichrist may affect our goal in life as a Christian. Kaya nga, dahil sa hirap ng buhay ngayon, tama, maraming mga Kristiyano, tingnan nyo, nananamlay. Bakit ano bang sabi sa 1 Timothy 3, that in the last days, people will be lovers of money, will be lovers of themselves. Yun na lang ang hahanapin nila, yun na lang ang nakakapagpabagabag ng kanilang kaisipan. Doon na sila nakafocus. Mawawala na talaga yung kanilang pagmamahal sa Diyos. Sinasabi nilang Kristiyano sila, pero hindi na makita sa kanila yung pagiging Kristiyano. It is because wala na sila sa goal nila yung salvation of their soul. Wala na Wala na tayo doon. Maraming mga tayo hindi na ganun ang inisip nila. Ang iniisip nila is how to survive. Sabi nga, sabi nga ni Sister Gia kanina, napakapalad ni Sister Grace. Baka sabihin nyo, bakit kaya nasabi ni Pastor yan? Bagaman tayo ay matagal nang dumadalo sa gawain, matagal na tayo nakakilala sa Diyos. Pero siya, kailan lang naman Kailan ba nag-start yung gawain sa Maligaya? Hindi siya pulong maragul, Maligaya. No? Kailan? 2 months ago? 2 months ago, nung kumilala siya, nung sinuko niya yung kanyang buhay sa Diyos, nung nakapakinig sila ng Word of God, ng mga messages. And then, those 2 months na naroon kami. And then, yun nga, kanina, pinatawag, nagsabi ng Sister Marlene, Pastor, sa amin isa sa prayer. Hindi, pupunta kami. Because, alam ko sa puso ko, that today, mawawala siya. Kaya hindi ako nag-aksaya ng panahon. Pumunta kami kagad. And then, alam niyo po ba, binasahan ko na siya ng Psalm 23.
And then yung John chapter 5, verse 24, binasa ko rin sa kanya. Napakaganda lang na si Ate Grace, bagaman wala siyang goal sa kanyang buhay na maligtas. But at the end of the day, no, ay narinig, at the end of her life, yung mga last few minutes ng kanyang buhay or oras ng kanyang buhay, talagang hindi na raw siya nagre-response eh. Pero nung kinausap ko siya, pinag-pray ko siya, nandun din kami. Sabi niya. So meaning to say, tinanggap pa rin niya, napakapala niya. Kasi ito sa mga huling oras ng kanyang buhay, imagine that, nakarinig siya ng salita ng Diyos. Grabe. And nag-pray kami. Isang bagay yung sinabi ko doon na ayaw kong masaktan yung kanyang family. No, isang bagay yung sinabi ko, Panginoon, tanggapin mo siya sa iyong kaharian. Imagine that. Tayo lahat, yun ang goal natin. Pagkatapos siya, mga ilang oras lang, nakamtan niya. I believe in my heart. I believe in my heart na talagang, kasi talagang nung panahon na within those months o those weeks na naroon kami, talagang iba na yung naging response, yung response niya every time na nandun kami, nung naging payapa daw siya. Dati umaaray siya ng umaaray. Pero mga past a few weeks, makita mo, okay na siya. So, that is our goal na up to the very last, na nandun din yung kapayapaan sa atin, bagaman mayroong pagdurusa, bagaman may paghihirap. At alam naman natin, yung mga trials na ito yung nagiging way para hindi tayo magpatuloy sa ating goal. Tama ba? O, pag nakita na natin yung mga pagsubok na ito, ayoko na. Pero sabi nga ni Paul, only let us to what we have already attained. Sa verse 16. Anong gagawin natin? I-apply mo. Sabi niya, i-apply mo lang yung mga naririnig mo. That's the reason why kung bakit tayo nakikinig ng Word of God. Yung mga Word of God na ating narinig, yung mga messages na ating narinig, yung mga verses na ating nababasa, these are the things na kakailanganan natin para tayo ay makapag-press on, makapag-move on. Nakanyo po ba? That's the purpose kung bakit mo napapakinggan ng Word of God. Hindi lang para to feed your mind, but also to feed your heart, but also to apply it in your life, in our life. Ganun lang siya kadali. At tingnan mo, aayos yung buhay mo. Tingnan, magkakaroon ka ng kapayapaan. Bagaman may mga struggles in life, may mga storms in life, may mga worriness in life, may mga fears in life, and yet, there is peace. Makikita mo, may kapayapaan talaga. Amen po ba, church? Yun naman yung pinakmahalaga. Kasi we always look for that peace of mind whenever we have this journey in our life. Kapag tayo, okay lang naman na mayroong pagsubok, tama? Basta't may kapayapaan lang. Yan ang ibig sabihin, kapag may pagsubok at may kapayapaan at the same time, may storm pero may kapayapaan, no? Ang ibig sabihin nun, that is the presence of God that is in you. God is working in your life. God is guiding you. Yan ang isang halimbawa or isang palatandaan that God is in you. That He is protecting you, guiding you. Kaya nga no need for us to worry na tayo po ay magpatuloy bagaman merong mga paghihirap. No, yung pressing, ibig sabihin talaga parang dinidikdik ka. Yung pinapakababa ka na, but still, nagpapatuloy ka pa rin. Kaya ba natin yan na magpatuloy pa rin? Di ba? Bagaman sabihin natin, Amen. Napipilitan lang tayo sometimes Nasasabi lang natin, Amen. Maybe because you are not there dun sa sitwasyon na yun. Kaya nga alam mo kapatid, yung sitwasyon mo ngayon, konti pa lang yan. Konti pa lang yan. Sasabihin ko sa inyo, kami na mga nauna na sa inyo, we've been there. Galing na kami dyan. Galing na kami dyan. Yung mga kapatid natin, may 2 anak, may 1 anak, nagre-reklamo na. Kami, 3 anak namin.
Sabi nga namin sa'yo, sabay-sabay, galing na kami dyan, kaya ang dali lang namin sabihin sa inyo. Hindi lang talaga kami umiiyak publicly, but we are crying secretly to the Lord. Iniyak pa naman namin kay Lord yun eh. Ina-apply lang namin kasi parang feeling namin, hindi tayo pwede makita ng mga members na umiiyak. Walang sino man dapat makakita sa atin na umiiyak. Baka sabihin nila, pastor ka pa naman, Kristiyano ka pa naman, tagapagturo ka pa naman. Iba ito yung sinasabi mo sa amin. Tama ba yan, church? Nandiyan ka ba? Kasi source ka ng encouragement eh. Source ka ng strength eh. Source ka ng hope. At kapag ikay nagpapatuloy, pastor, itong mga tupa mo, magpapatuloy din yan. Alam niyo ba ang ugali ng mga tupa? Kapag yung apostol ay talagang nauna siya doon, at narinig yung tinig ng apostol na kahit na bangin niya, kaya nga even though I will walk through the valley in the shadow of death, I will fear no evil. Sabi ni David, inhaled tulad niya na siya isang tupa. Sabi niya, the Lord is my shepherd, I shall not in want. Sabi niya gano'n. Sa verse 4, no, even though I walk through the valley in the shadow of death, I will fear no evil. Bakit? For He is with me. Kahit nagbangin pa yan ang kamatayan, ang sabi ni David, magpapatuloy ako. Ibig sabihin, merong pressing doon. May hirap doon. Tama ba? May hirap doon. Nagpatuloy siya. Kasi ganun din si Jesus eh. Si Jesus nagpatuloy din. Meron din tinatawag na pressing on kay Jesus hanggang doon sa krus ng Kalbaryo. And it doesn't mean we are experiencing such troubles, such storms, such trials. Ibig sabihin, talo na tayo. Alam niyo, napakaganda ng message si Lord this coming Sunday. Napakaganda. Kagabi pa lang sabi ko, nung ako nagme-meditate 2 days ago, starting nung Monday, grabe yung binibigay ni Lord na message kung talagang ito yung matutuloy. Kasi ito'y konektado sa mga nakalipas na message, even the message today. Napakagaling ng ating Panginoon. No? Kasi almost na talagang gusto namin gumibang. Especially, talagang almost. Nadudun na ako doon sa brink. Ibig sabihin sa pinakadulo. Something like that. Kasi parang ayaw mo na magpatuloy, pero nadudun pa rin. Hinanap pa rin ni Lord na magpatuloy ka. Magpatuloy ka. Remember, malapit na ang takbuhin mo. Ngayon ka pa ba susuko? Ang sabi ng Panginoon. Kaya dapat tayo magpapatuloy. Amen po ba yan? At saka pa ba, church? Hindi ba natin palakpakan natin Panginoon Jesus? Amen. Sige nga po, tayong lahat ay tumayo. Sabihin nga natin sa oras na ito, no? Ang ating awitin, walang mahirap sa Diyos. Amen po ba? Amen. Kung walang mahirap sa Diyos, tapos kasama mo siya, do you think mahihirapan ka ba? Ang sabi ng favorite verse ni brother, Jeremiah 32:27. Ako ang Diyos, walang mahirap sa akin. Sabi ng Panginoon. So, ililigtas niya tayo, no? Anumang panahon yan, anumang sitwasyon yan, talagang tayo po ay ililigtas ng ating Panginoon. That's why, no reason for us na tayo po ay susuko. At saka pa ba, church? Huwag kang magpapa-apekto dun sa kung ano yung kalalagayan ng bansang Pilipinas ngayon. At saka pa ba? I remember si Miles Monroe, talagang pag pinanood mo si Miles Monroe, sabi niya, like citizen tayo ng heaven, sabi niya gano'n. Ano ba yung nangyayari dito? Sabi niya, no? Ano ba yung nangyayari dito? Hindi tayo apektado dyan, nagsabi ni Miles Monroe. Kasi itinuring or binilang ni Miles Monroe ang kanyang buhay, ang kanyang sarili na nakadugtong sa langit. At doon daw siya, kumbaga, constituent siya or citizen siya ng langit. Kaya sabi niya, hindi ako apektado dyan. Hindi niya malaki ng mga foreigner. Sabi niya, kahit na nasa Pilipinas ako, dahil ako ay US citizen, at ang dumarating sa aking pera ay dollar. So kahit tumaas sa Pilipinas, hindi siya apektado. Pag tumaas yung dollar, bagaman nasa Pilipinas siya, mas lalo nga siyang masaya. Bakit? Kasi iba yung economy ko sa kabilang. Tama ba yan? Eh tayo pa kaya? Hindi mo ba naisip? Kung tatanungin kayo, mahirap ang buhay, tama ba? Ginutok ka na ba ni Lord?
Alam niyo, napakapalad natin. Kasi tayo, kahit na ano lang yung hanap buhay natin, lagi tayo nasa BK. Ano yung ba yung BK? Burger King. Imagine niyo yun. Pero ang hirap ng buhay, ha? Doon ako namin sa hirap ng buhay. Pero tayo lang natin sa Burger King. Kung kailan mahirap yung buhay, tsaka ka nagkaroon ng sasakyan. Ganun ba yan? Ganun ba yung mahirap yung buhay? Hello? Gahapon, binabasa ko sa book of Exodus 17. Nagbabasa ako doon. And then, pati doon sa last part ng book of Genesis. Tinignan ko yung naging buhay ng mga Israelites. Dumanas sila ng tagutom. But because itong si Joseph, talagang he fully trusted God in his life. Hindi sila nagutom. Well, in fact, imagine mo buong tribo, buong lahi ng Israel, na-provide nila for how many years? Maging mga Egyptian. Bakit? Kasi hindi sumuko si Joseph. Bagaman, pangit yung nangyari kay Joseph, from the pit, di ba inihulog siya sa hukay? From the pit to the palace. Napunta siya sa palace. Imagine mo nung na-press siya eh. Yun ang isang bagay na na-press. Talagang na-press. Ilalim na yun eh. Pero bagaman maraming nangyari sa kanya, ibinenta siya, pinagpasapasakan, nakulong, ang dami nangyari sa kanya. Pero ang kapalit pala noon is position in the palace. He was promoted, second to the king. Kumbaga kung yung king nasa pinakamataas, siya nasa 99. Sabi kasi ng hari, ikaw na bahala dyan. Ikaw na yung hari dyan, basta ikaw, under ka lang sa akin. So, ako pa rin mas mataas sa'yo. Pero the rest, si Joseph na yung pinakamataas sa lahat. Nakan niyo po ba, church? Hindi sila nagutom. Ang Panginoon talaga, sabi niya, walang mahirap sa kanya. Ayan ba yan, church? Pwede ba natin palakpakan ng Diyos?